Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa ating paggunita ng ika-59 na World Communications Day, pinuna ni Pope Francis ang era of disinformation and polarization. Pinuna ng Santo Papa ang mga makapangyarihang social networks na nagdudulot lamang ng fanaticism at hatred. Bilang pagkilala sa mga mamamahayag, naunawaan ng Santo Papa ang hirap, sakripisyo at responsibilidad ng mga taong mamamahayag na labanan ng ilang centers of power na kumokontrol sa data at mga impormasyon na siyang lumilikha ng hindi pagkakaunawaan at pagkakasira ng mga mamamayan. Ipinapaalala ng pastol ng ating Santa Iglesia ng mahigit na 1.2 bilyong Katoliko sa buong mundo at sa mga mamamahayag na sa kasalukuyang modernong panahon ng communication technologies, ang mga impormasyon po na lumalabas ay nagdudulot ng takot, pagkadismaya, bias at prejudice, resentment, fanaticism, hatred sa halip na magbigay ng pag-asa o yung tinatawag po nating Christian hope. Sinasabi ni Pope Francis na all too often it simplifies reality in order to provoke instinctive reactions. It uses words like a razor. It even uses false or artfully distorted information to send messages designed to agitate, to provoke, or hurt. Sa kanyang general audience, ginamit ng Santo Papa ang binigkas ni Martin Luther Jr. Sinabi nito, he dreamed of communication that does not peddle illusions or fears, but is able to give reasons for hope. Ibinabala naman ng Santo Papa sa mga mananampalataya ang tinatawag na algorithms na siyang nagbibigay sa mga social media user na mga impormasyon na para lamang sa kanilang interes at prejudices. Paalaala nito na such digital systems, by profiling us according to the logic of the market, modify our perception of reality. Sabi nga ng Santo Papa. Tayong mamamayan kapanalig ay hinihimok ng simbahang Katolika na gamitin ang modernong teknolohiya. Social media, YouTube, lahat yan, pati TikTok, at maging ang AI, Artificial Intelligence, gamitin ng tama. Gamitin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kabutihang panglahat, common good. Nagbibigay ng pag-asa, pagtutulungan, at pagmamahalan. Huwag tayong magpaalipin sa mga makabagong gadget. Huwag nating hayaan na sirain ng mga kagamitang ito ang ating buhay, ang ating relasyon, lalong-lalo na sa pamilya at sa ating kapwa. Gamitin natin ang kagamitang ito, kapanalig, sa mabuting pamamaraan. Good end, good means. Kaya kapanalig ngayong 2025 na ginugunita ng buong Santa Iglesia ang Jubilee Year 2025, taon ng hubileo, taon ng pag-asa. Maglakbay tayo punong-puno ng pag-asa. Kapanalig, tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na magbigay ng pag-asa sa ating kapwa, sa lahat ng ating nakakausap, nakakaulayaw, nakikilala, naway ikaw, kapanalig, ang instrumento ng mabuting balita ng pag-asa ng Diyos. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.